Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sabi niyo po ay wala po kayong alam sa mga illegal na gawain sa Pogo, sa Porac. As early as 2021, na-i-report na po sa inyo no less than by the provincial chief ng CIDG Pampanga na may serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. Mayor, it's either, for lack of a better word, ignorant po kayo dito or complicit kayo dito? Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Cosmilio. Ako, pasensya na po talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di maaaring di po namin na-actionan yan. So ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor, yung sulat. Actually, nakikita at nakakausap ko rin naman si Sir Cosmilio. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung magkita kami na merong ganun pong pangyayari. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron nang na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution. May nakita rin illegal drugs at that time nung nag-raid this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So, ganong kahaba pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Mayor Kapil, bakit ang tagal from 2021 to 2023? Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po. Yun, let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical no? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with due respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No?
Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit pulis kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito, na talagang wala po silang nakita rin na crime. Lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin yan mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento ho sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building, pakita lang na 46 buildings, pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talagang nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permits. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ano yan? Kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto namin, Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment.
Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa-isa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from lahat, from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi nga po, general supervision, we only supervise our technical person. Kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. alimbawa po, Kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.